Nga ni mga kaibigan, samantalahin na natin itong ating mga pangunguha ng mga shells. Darating ang mga araw na ang mga yan ay hindi na natin makikita dahil tatakpan na yan ang karsada. Yan yung mga mamay mismo dito sa tabing appliance. Dito sa bagay, ang mga tao rito ay pabor sa kanila kasi iwas sila sa alon, pero mawawala naman yung mga dating ginagawa mo na nangunguha ka ng mga shells doon, no, sa may batuhan na yan. Yan, maraming mga batang naglalaro, pero darating ang panahon na magiging karsada na yan kasi yung mga nakikita nyo dyan na parang may mga nakatusok na kahoy, ayan yung magiging line ng bagong karsadang gagawin. Siguro sa mga panahong darating kakaroon na uli yan ng bagong daan, at yung mga ibang mga bangka siguro diyan ay ilalagay na sa kabila, so mawawala na yung mga lugar na tinatakbuhan ng mga bata, yung mga dun sa dulo. Ito na lang matitira ay yung mga nilalakaran nilang yan. Kung iisipin mo ay talagang nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Ang sarap tingnan ng mga batang na nagatakbuhan yan sa buhangin. Mga naglalaro sila dyan. Yung iba dyan naman ay nangunguha ng mga hibasanan. Yan sila dyan. Bata yung mga nandiyan, at yung mga nandun naman sa laot na yun mga nangunguha naman ng mga isda siguro ang kinukuha nun. Itong mga bangkang ito ay hindi na yan maitatabid yan kasi wala na silang dadaanan. So ilalagay na yan doon sa kabila, malayo na yung kanilang iikutan. Ayan naman yung mga taong yung nanandiyan, ayun yung mga maliligo doon sa kabilang isla. Marami po ditong mga magagandang isla na pwede nyo pong paliguan. Kahit ako po ay taga rito ay hindi pa po ako nakakapunta doon. Hanggang dito lang po ako sa amin kasi kailangan mo pang puntahan nyo ng bangka para marating mo yung lugar na yun. Nung mga bata pa kami, dito kami palaging nagtatambay, naglalaro. Kagaya niya mga batang niya, wala silang mga problema. Masaya, naglalaro, nagkakwentuhan. Halos araw-araw nagkakwentuhan sila dyan. Ito yung ginawa nilang mga meeting place nila kapag gusto nilang magkwentuhan, maglaro, mamingwit. Namimingwit sila dyan. Kaya si Jorix, si Antonog, si Chomor, si Ian, si Kenny, lahat sila dyan, sila nagtatambay, lalo na kapag mainit sa loob ng bahay. Dito kami nagtatambay. At ayan nga ni, dito rin sila nagsiselfone. Ayan, habang yung iba naman ay kanya-kanyang gawa. Mayroon namang nagkwentuhan na mga ampokan doon sa kabilang dulo. At ayun nga ni, yung mga maliligo sa dagat nandun na, tapos yung dalawang batang nasa baba na yun namimingwit naman sila ng isda. Ngayon yung kasasaya mga bata dito, pero sa sunod ay hindi na nila yan magagawa kasi masasarhan na yan ng karsada. At ito naman yung mga pamangking ko, si Kenny at saka si Mia. Si Mia yung makulit na yan, yung nakataya. Ikaw daw, ano sabihin tayo pangalan mo? Ako po. Sino ka? Ay, may tinatanong ako sa kanya kung anong pangalan niya, kaya sinasagot niya ako. Anak ni, sino papa mo? Kausap kang bata niya na. Mama?
Siya ay nagmana sa akin na tubuan siya ng maraming bukol na maliliit. At ito naman si Jordan at saka si Sian, mamimingwit sila. Maghahanap sila ng mga pamain nila. Ayan, kaya sila naglalakad-lakad doon. Ayan. At ito naman si Tia, biglang dumating dito. Kaya ayan, sabay na rin sa pagkutkot niya ng mga kuko. Magalinis siya ng kuko dyan. Nagapakuha siya ng pang manicure ko doon. Magalinis daw siya ng kuko. Ito naman ay pinapakita sa akin niya yung kanyang pamingwit. Mamimingwit daw kami mamaya ng isda pagka medyo lumaki yung tubig. Ayun na nga, hinagis-agis na nga niya. Medyo malaki-laki na ng konti yung tubig diyan, kaya sila namimingwit. At sa may bandang laot naman ay ayan, may bumiyahe na namang barko. Araw-araw po may umaalis na barko po dito. Siguro po ay 3 beses po may umalis na barko po dito. Araw-araw po yan. At itong mga batang ito, busy naman sila sa kanilang panonood ng cellphone. Nood sila ng cellphone. Maraming gawain po mga bata dito. Iba-iba eh. Barko. Tingin ako. Ganito lang. Kukutuhan. Ganyan ang kanilang mga ginagawa dito. Ito ang mga alaala na kapag umuwi ka ng Bicol ay mamimiss mo. At ayan nga ni yung shell na sinasabi ko na kinukuha doon. Na kapag yan ay may karsada na, hindi mo na sila makukuha yung mga ganyan. Masarap po yung gataan. Yan, lagyan mo ng malunggay ay okay na yan, ulam na yan. Makakalibre ka na rin ng ulam sa pang-araw-araw. Pero pagka may harang na po at may karsada na, hindi ka na makakakuha ng mga shells doon kasi lalalim na yung lugar na yun at hindi ka na makakadaan kasi may mga sasakyan na dadaan doon. Ang lalaki ng sihi. Babae, patingan. Yan, itong shells na nililinisan ko yung mga ano yan sihi po ang tawag niyan dito. Ewan ko po sa iba kung anong tawag diyan. At ayan nga, nalinisan ko na. Malinis na sila. Ang lalaki ng sihi, oh. Yan yung kagataan daw ito ng kapatid ko. Yan, nalagay ko na sa kabilang plato. Ayan. Malinis na. Talagang inisa-isa ko pang nilinis yung mga ano-ano nun. Para pagka nilinis mo sa niluto may wala nang mga extrang mga buhangin. Ayan, tapos na. Dito na lang. Bye-bye.